A few moments later. Good day everyone! Si Dungkan nagbabalik ang boots ng Canada, ang nagsasabing walang mahinang nilalang sa mga bootsir ng Cargill. So, suot natin yung Danshin. Ang Danshin ang nagbigay sa akin para makapunta ako dito, Taiwan. So, ibig sabihin, pwede tayo magsimula dito sa Taiwan. Pwede tayo maghanap ng agency na butcher sa Taiwan. So hindi lang, maraming paraan. Pwede ka mag-apply sa UAA para makakuha ka ng international na experience, di ba? Kasi ang international experience sa employer lang, based on my ano lang pero sa totoo lang talaga. Kung galing ka sa international, ano ka na, parang parang pabor ka na ba? Parang medyo okay na. Kasi nga, standard procedure. Alam na nila na ang international nag-standard kay sa Pilipinas. At saka yung volume din ng katay o production, alam nila na ikaw ay proof na rin na ikaw ay magaling ka na sa mga ganyang bagay na pabilisan, hindi kagaya sa Pilipinas. Hindi ko minamalit ang mga Pilipinas na butcher, pero iba talaga ang production sa sa ibang bansa kaysa Pilipinas. Kaya nasasabi ko dahil nga na-experience ko na. Kasi nga nanggaling din ako sa Saudi, nanggaling ako sa Taiwan, tapos nandito na sa Canada. I-base ko sa Pilipinas, nag-slaughtering ako, nag-TESDA, na-experience lang para lang ma-enjoy ko yung time na nasa Pilipinas ako naghihintay sa Golden na para makapunta dito. So while naghihintay ako, nag-TESDA ako. So ang production talaga nasa Manila na ako. Wala, hindi talaga kagaya sa international na volume. Kahit palagay natin baboy yan, manok yan, nagkakaiba talaga. At saka yung tawag ito, ikot ng mga karne, nakakaiba. Palagay mo sa Caloocan, doon ako galing sa sa TESDA. Pero ilan lang kinakatay na baboy? 105, diba? Napakakunti lang, 105 to 100. Wala, napakakunti lang yung production na yan. Unlike sa ibang bansa na talagang ang katay 16 hours umiikot pa rin ang conveyor, diba? Ang production iba, nakakaiba ang production ng abroad kaysa Pilipinas. Kaya yung mga pro natin ng mga kabutser, wag natin maliliitin na porket pro na kayo, porket magaling na kayo, minsan nadadali kayo ng mga 2 years dahil nga sa minsan payabang tayo kasi nga magaling na tayo, pero nadadali tayo sa interview dahil nga hindi natin sinusunod yung protocol na mag-i-interview ka na yung safety. Kasi minsan nababagsak ang mga pro sa safety. Pasintabi lang, pero totoo yan. Dahil nga yung interview ako at saka nag-actual kami, ang pro nagpapasikat kasi nga hasa ng hasa pero walang safety. Yun ang importante. Kaya mga pro, i-share nyo na lang sa mga hindi tawag ito, hindi pro na nag-umpisa na maging butcher. Hindi yung pro na tayo, pakitang hilas tayo. No. Kasi diyan tayo nadadali. Kasi maraming pro nadadali yung way back 2017 na interview namin. 2017 ba yun? It might be wrong. Basta maraming pro ang nadadali ng dahil lang sa safety. Sa paghahasa lang, doon sila nadali. Kasi nga, wala si standard. Naghahasa, hindi tumitingin, bagsak ka na. So yan, isa yan sa mga bagay na wag niyong kakalimutan, yung safety. Kapag ahasa, dapat nakatingin ka. Lalong-lalo na kung ikaw ay mag-a-apply for abroad. So, balik na tayo kung ano ang pwede nating dalhin pagpunta natin sa Canada. So, number 1, mga siguro importante, mga gamot. So, mga gamot natin dalhin,
na basic natin dadalhin sa ubo, sipon, lagnat, sakit sa ulo, at saka pagtatae. Kasi nga dito iba yung gamot sa Pilipinas at saka dito sa Canada. Iba, medyo matapang dito na madali lang. So yan ang mga basic lang na mga dadalhin nyo na mga gamot para naman maging okay at hindi kayo, pagdating dito, hindi kayo mabaguhan. Kasi nga, minsan nahihilo kayo kasi nga matapang, hindi kayo sanay. So kahit dalawang banig sa isang banig ng lagnat, isang banig ng sipon. Ang sipon talaga damihan nyo kasi mas mahalaga yan. Sipon, ubo, yan, damihan nyo. Siguro 3 banig, ganyan. So pero ang pinaka-importanting bagay na dadalhin nyo dito sa Canada na ang susi ng lahat na tagumpay na doon tayo tatagumpay sa ating pag-a-apply ng PR ay ang laptop. Kasi ang laptop na dito natin lahat gagawin ang ating pag-a-apply sa EINP. Kasi dito tayo magsisimula sa EINP. Dito natin kung ano yung in-apply mo sa Pilipinas, dito din mo ilalagay sa EINP na mag-a-apply ka as a PR. Doon mo makukuha yung file number mo. Kung maging okay na, diretso ka na, doon aakyat ka naman sa panibagong federal. It might be wrong. Doon ka naman sa ibang proseso na mag-PR ka na talaga. So by step na natin sasabihin. So napaka importante ito kasi nga dito nakasalalay ang ating kinabukasan, dito nakasalalay ang ating tagumpay. So wag muna natin unahin yung mga bagay na pagdating mo dito bili ka ng bili, pero pagdating sa laptop di ka bumibili. Tapos kung laptop na bibilihin, sasabihin mo mahal. Pero sakit na yan ng mga Pilipino Yan yung sakit ng mga Pilipino. Yung importanteng bagay na makakatulong sa iyo at pagdating ng araw, diyan ka pa magkapakapa o bibili. Unahin natin yung laptop. Mga ka-brother, mga kabutser. Hindi lang to sa mga kabutser ko. Lahat po nagpupunta dito sa Canada. Kung ano man ang iyong trabaho, napaka-importante po itong laptop. So kung may laptop ka sa Pilipinas na hindi naman masyadong old fashion o pwede pang dalhin mo na para makatipid ka naman. Kung ayaw mo naman dalhin, makakabili ka naman dito ng second hand. So practical lang, huwag ka nang bumili ng brand new o mahal. Kasi nga, gagamitin mo lang naman sa pag-a-apply mo sa government para maging PR ka. So lahat dito mo isi-save. So mas nakakabuti na may pangsarili kang laptop. Huwag kang humiram kasi nga naranasan ko sa mga ibang iba ayaw bumili kasi nga nagtitipid. Pero kung gumastos, napakarami. Bili. Pero yung pinaka-importanting bagay na makakatulong sa iyo sa kinabukasan mo at sa pamilya mo, ayaw bilhin kasi hihiramin lang. Diba? Tama ako. Ganyan ang sakit ng Pilipino. Kasi nga, pag sarili mo, anytime, kung ang government may hihingiin sa'yo, may kulang ka, so hihintay mo pa ba si Dudong na gumising para lang manghiram ka ng laptop? Mas maganda pang sarili mo. Kaya mga ka-brother ko, mga ka-sister ko, o kung sino man, magdala tayo ng sarili natin. Hindi yung manghihiram tayo. May pera naman tayo, may sahod tayo. Bumili tayo. Kasi nga, makakabili naman tayo ng $120. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gala, kahit gumastos ng 200, bayan, inom dyan. Unahin natin ang importanteng bagay. Laptop. So, ito, nabili ko lang siya ng 140. Maganda na, deal na siya, US made. Kaya, inuna ko to. Bakit? Gusto kong umasenso buhay ko. Kaya inuna ko to. Kasi,
napaka-importanting bagay ito sa akin at para sa pamilya ko at sa mga anak ko. So, nasa inyo yan, pero unahin natin yun, ang laptop. Kasi yan ang pinaka-importante. Kaya mga kabutsir ko, kung pupunta tayo ng abroad, dapat matibay tayo. Sa aking pag-iikot, Saudi, ang Saudi talaga, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Doon ang lungkot, walang ligaya, trabaho lang. Taiwan, doon ang ligaya, trabaho, masaya. Canada, may kalungkutan, pero maganda ang kinabukasan ng iyong pamilya. Kalungkutan kasi pag winter, malungkot talaga. Pero pag ganito naman, pag summer, enjoy yourself. Punta ka. Pero dapat, huwag natin kalimutan, unahin natin yung mga bagay na mga pag mag-a-apply ka na ng government. Yung gala, nandyan lang. Pero dapat unahin natin yung mga bagay na mga importante. Excuse. Kasi ito ang nakakatulong sa iyo pagdating ng panahon. Kaya ito si Duncan ang nagsasabing walang mahinang nilalang sa mga butcher ng Cargill. Grrrr! Kaya subscribe kayo sa aking channel, Duncan. Huwag kalimutan i-click, i-like, at i-share. At saka i-all pala. Para naman masubaybayan nyo lahat ng aking vlogs. So sa susunod na vlog ko, iwan ko kung ano. Basta magsishare ako, wala akong sawang magsishare sa inyo at magbibigay ng payo sa inyo. At saka kung meron kayong tanong, just PM lang or i-message nyo lang ako sa YouTube. Maraming salamat. Isu si Duncan ang nagbabalik at nagsasabing walang mahinang nilalang sa mga butcher ng Cargill. Thank you.